Dear IFM, magandang araw sa lahat ng mga masusugid ninyong tagapakinig. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Elmer, 68 years old at isang retired na high school teacher. Matagal na akong nakikinig sa inyo pero ngayon ko lang naisipan na magpadala ng liham sa inyo dahil sigurado ako na marami ang makakakuha ng inspirasyon at aral sa kwentong ibabahagi ko. Hindi ito tungkol sa akin, kundi sa isang estudyanteng hinding-hindi ko makakalimutan. Ilang taon na rin akong lumipas at nagtatrabaho pa ako noon bilang isang guro. Sa ilang dekadang pagtuturo ko, iba't ibang estudyante na rin ang nakilala ko. Hanggang sa nakilala ko si Jimmy. Advisor ako ng klase nila at masasabi ko na sa lahat ng mga tinuruan ko, siya ang pinakamatyaga sa lahat. Iba na talaga kapag tumatanda na. Mabilis nang hapuin. Teka, sino pang nasa classroom ngayon? May alas 5 na ng hapon na. Ayan, sa wakas natapos na rin ako sa paglilinis. Jebe. Sir Elmer, nandito po pala kayo. Magagawin sana ako. Ikaw, bakit ka nandito? Rumakit po ako sa paglilinis ng eskwelahan. Pandagdag lang po sa baon ko bukas. Napakasipag mo naman bata. At malinis na malinis sa classroom ha. Siyempre sir, ako po yung naglinis eh. Saka tingnan niyo po yung sahig ko, ang linis. Nilagyan ko po ng Star Wax Floor Wax. Kita ba ito the max? Ayos, magaling. Sige po sir, mauna na po ako. Magsasain pa po kasi ako sa bahay, saka magluluto eh. Sandali lang Jimmy. Total naman nandito ka na. Ibibigay ko na sa iyo itong regalo ko. Regalo? Oo. Di ba kaarawan mo nung isang araw? Eto. Oo, sige na. Tagapin mo ito. Pinilan kita ng magagamit mo araw-araw sa klase. Ballpen, pad paper at notebook. May notebook na po ako eh. Para hindi ka na dun sa ginagawa mong notebook nagsusulat. At para hindi ka na rin nanghihingi sa mga kaklase mo ng papel tuwing nagki-quiz tayo. Ganun. Maraming salamat po sir. Sobrang laki po ng tulong nito sa akin. Ito na po yung pinakamagandang regalong natanggap ko sa buong buhay ko. Masaya ako dahil nagustuhan mong regalo ko. Igatan mo yan ha. Opo sir. Maraming salamat po ulit. Sige na, umuwi ka na. Mag-iingat ha. Kayo rin po sir. Maraming salamat po ulit sa regalo. Mga idol, hanggat maaari, ayoko nagkakaroon ng favoritism sa klase ko. Ginagawa ko ang lahat upang maging pantay-pantay ang trato ko sa kanilang lahat. Pero magmula nang makilala ko si Jimmy, nagbago ang lahat. Magmula nung naging advisor ko ang klase ko kung saan siya nabibilang. Nakita ko ang paghihirap at pagtsatsaga niya mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya naman, parating niya akong napapahanga ng sobra-sobra. Jimmy! Magandang tanghali po sir. Lunch break pa. Bakit nandito ka na sa classroom ninyo? Hindi pa po kasi ako nagtatangalian eh. Kaya imbis na tumambay po ako sa labas, nag-aaral na lang po ako para sa quiz namin bukas sa science. Bakit hindi ka kumakain? Busog pa po ako. Busog o naubos ulit ang pera mo sa pamasahe? Hehe. Naku Jimmy. Dapat iniisip mo rin ang mga pagkain mo. Mahirap pag-aral kapag walang laman ng tiyan. At saka meron ako natirang sandwich dito. Di ko pa to nakakain. Sa'yo na to. Ito. Naku sir, wag na po. Ayos lang po ako. Sige na, kumain ka na. Mas masarap pag-aral kapag busog ang tiyan. Kaya tanggapin mo na. Magagalit ako kapag tinanggihan mo ito. Sige po, salamat po sir. Ang sarap po nito. Hindi raw gutom. Halos kalahati na nga kagad na kain mo. Hinay-hinay lang, baka mamaya mabulunan ka. Gutom pa po pala ako. Ang sarap po nitong sandwich na binigay po ninyo. Sabi sa'yo kaya wag mo ugaliin na magpalipas ng gutom ha. Naku sir, sanay na po yung tiyan ko sa ganun.
Bakit naman? Siyempre po sa hirap po ng buhay. Si tatay lang po kasi nagtatrabaho tapos tatlo po kami pinag-aaral niya. Nasaan naman ang mama mo? Sumakabilang bahay po sir. Nagkaroon po ng mayamang boyfriend kaya iniwan po kami. Tapos ayun, si tatay na lang po bumubuhay sa amin. Pero kapag walang pasok, sumasideline po ako sa palengke. Tuwing Sabado at Linggo nandun po ako. Habang nagtitinda, sinasabi ko na rin po yung pag-aaral ko. Nakakapag-aral ka naman ba ng mabuti? Opo, wala rin naman po akong magagawa eh. Imbis na huminto po ako sa pag-aaral, kasabay ko na lang po yung pag-aaral sa kapagtatrabaho. Para wala po sayang na oras. Bata-bata mo pa pero nararanasan mo ng hirap ng buhay. Ayos lang po yun sir. Mas maswerte pa nga po ako kaysa sa mga ibang bata eh. Kasi ako nakakapasok pa ng school. Yung iba wala talaga. Sa bagay, na dapat magpasalamat tayo kahit sa mga maliliit na bagay. Tama! O sige na, kumain ka lang dyan na mabuti. Dito lang ako ha. Idol, nahabag ako sa kwentong narinig ko noon kay Jimmy. Hindi ako makapaniwala na sa murang edad, marami na siyang hirap na naranasan. Pero sa kabila noon, ipinagpatuloy pa rin niya ang pakikipaglaban sa buhay. Na kahit minsan, katawan na niya ang sumusuko. Makikita ko pa rin pumapasok iyon sa klase. Kahit walang laman ang tiyan niya, aktibo pa rin na nagpa-participate. Hindi mo siya makikitang natutulog sa klase o di kaya naman walang ganang mag-aral. Kung liliban man siya, parati siyang may mabigat na dahilan. Good morning sir! Good morning. Ang aga mo yata ngayon Kailangan po eh. Sa isang jeep lang po ako may pamasahe. Kaya kailangan pong maglakad mula terminal hanggang dito sa eskwelahan. Inagaan ko na po kaysa naman po malita ko mahirap na. Bakit naglakad ka lang? Sir, sabahan ko nga lang po, hirap na si tatay sa pag-aabot sa akin. Yung mga kinikita ko naman po, binibigay ko sa kapatid ko. Tapos yung matitira, pambaon ko na. Alam mo, pagit pa nitong sasabihin ko. Pero hindi ko maiwasang maawa sa'yo. Buti nakakaya mo yan. Ganun po talaga yung buhay, sir. Hindi ka naman magiging matagumpay kung hindi mo mararanasang maghirap. At saka isa pa po, sinasabi ko lang sa sarili ko na 2 taon na lang. Gagraduate na ako. Makakapagtapos na rin po ako ng high school. Malaking bagay na po yun. Wala ka ba balak magkolehiyo? Kung mabibigyan po ako ng pagkakataon, bakit naman po hindi? Pero kung wala, di magtatrabaho na lang din po ako tapos pag-iipunan ko po yung pagkukulehiyo ko. Nakakahanga ka nga talaga, Jimmy. Salamat po, sir. Ipagpatuloy mo yan Huwag ka susuko. Isa ka sa mga pinakamasipag na estudyante na kilala ko. O teka, huwag mo sabihin hindi ka na makakain at tanghalian. Kakain na po ako, sir. Handa na nga po ako eh. May baon po akong biskwit. Yan lang ang kakainin mo mamaya. Opo, ito lang po yung nagkasya sa pera ko po eh. Halika rito. Sumabay ka na lang sa akin. Po, wala po akong pera, sir eh. Sino naman nagsabi sa'yo na magbabayad ka? Ako na bahala sa pananghalian mo. Naku, wag na po, nakakaya naman. Huwag ka nang ay Diyos ko. Hindi sapat na biskwit lang ang kakainin mo. Alalahanin mo. Mat ang susunod na klase pagkatapos ng lunch break. Kailangan mo makapag-isip doon na mabuti. Kaya sumabay ka na sa akin. Tara na. Sige po. Idol, nanghihinayang ako sa talino at tiyaga ni Elmer kung hindi man siya makakapagkolehiyo. Nasa high school pa lang siya, pero nakikita ko na malayo ang mararating niya sa buhay. Naawa ako dahil kahit gustuhin man niyang makapag-aral sa kolehiyo, hindi niya magawa dahil sa kawalan ng pera. Kung may maaari lang sana akong gawin, hindi ako magdadalawang isip na tulungan siya. Sa totoo lang, kapag may mga bata akong nakikita na hindi nag-aaral ng mabuti o ayaw nang pumasok, kinikwento ko si Jimmy sa kanila. Sinasabi ko na napakaswerte nila sa buhay dahil mayroon silang kakayahan na magkaroon ng magandang kinabukasan tapos tinatapon lang nila ang pagkakataon na yon. Samantalang may mga bata na tulad ni Jimmy na gagawin ang lahat, magkaroon lang ng ganong klase ng tsansa sa kanilang buhay. Kumain ka na kumain Tapos kapag gutom ka pa magsabi ka lang, ha? Naku sir, okay na ako dito. Dami nga po nitong mga in-order ninyo eh. Sabi mo kasi wala ka pang kain mula kaninang umaga. Kaya yan, in-order na kita ng marami. At tapos pala,
Pipila ulit tayo sa counter para makabili tayo ng pagkain na mauuwi mo sa bahay ninyo. Naku sir, wag na po. Kaya na po yun sa inyo. Ay, naku, ito naman. Ngayon ka pa na talaga nahiya sa akin eh. Sige na. Para naman kahit isang gabi, hindi nyo isipin kung ano kakainin ninyo. O kung may matira man, edi meron kayong kakainin kinabukasan, di ba? Sige po sir, kayo pong bahala. Oo nga pala. Taas na grado mo nun sa eksama. Salamat po. Talaga nag-aaral po ako ng mabuti. Baka uling pagkakataon ko na puti. Sayang naman kaya susulitin ko na. Ano ka ba? Huwag ka susuko. Malay mo naman biglang may magpaaral sa'yo na kolehiyo, hindi ba? Nako, suntok sa buwan po yun sir. Sabi nila mahal daw po ang pagmamatrikula sa kolehiyo. Pero ayos lang naman po yun. Ang importante, nakapag-high school ako. Malaking tagumpay na po yun sa akin. Kahit papaano may tatanggap na sa akin sa trabaho. Alam mo, ipinapanalangin ko yan. Na sana makahanap ka na maayos sa trabaho. Pero Jimmy, kung may pagkakataon na makapag-aral ka ng kolehiyo, tatanggapin mo ba yon? Oo naman po sir. Sa hirap ng buhay ngayon, bakit pa po ako tatanggi sa ganong klaseng biyaya? Teka, bakit pati yung sapatos mo mukhang gutom na rin? Po? Ayan o, nakanganga na o. Hindi na po yata umepekto yung nilagay kong pandikit. Lalagyan ko na lang po ng pandikit mamaya pag uwi ko. Ilang taon na ba yung sapatos mo? 3 taon na po. 3 taon na? Opo, ilang bagyo na rin po yung pinagdaanan niyan pero matibay pa rin hanggang ngayon. Bakit hindi ka na lang bumili ng bagong sapatos? Ako sir, magchichinelas na lang po ako kaysa bumili ako ng sapatos. Gastos lang po yun eh. At saka, huling taon ko na rin naman po to kaya ayos lang. Sige, kumain ka na lang muna dyan. Mga idol, mas lalo akong napahanga kay Jimmy. Isipin nyo yon, papasok ka na walang maayos na gamit, walang notebook, sira-sira ang bag, iisa ang uniforme, at halos matanggal na ang swelas ng sapatos. Pero sa kabila nun, pumapasok pa rin siya sa klase upang matuto. At nagbunga naman ang lahat ng yon. Sa halos lahat ng mga patimpalak sa aming eskwelahan, isa siya sa mga inirerekomendang gawing kalahok. Jimmy, Sir, halika rito. bakit po sir? Nagkaroon kami ng teachers meeting kanina. At ikaw ang napili naming isali para maging kinatawan ng eskwelahan natin sa National Math Quiz Bee. Talaga po sir? Oo, sa susunod na buwan na kompetisyon kaya kailangan mo maghanda kagad ha. Sige po sir. Hindi ko lang po alam kung saan at paano ako magsisimula. Huwag ka mag-alala. Nandito naman ako para tulungan ka eh. Salamat po sir. Sir, may tatanong lang po pala ako. Ano yon? Di ba po dapat complete uniform po kami nun? Oh, bakit? Nako sir, may problema po ako eh. Nasira na po kasi yung sapatos ko. Natanggal na yung ilalim kaya hindi ko na kayang remedyohan. Kaya baka pwedeng iba na lang po yung sumali. Aatras ka dahil lang sa wala ka sapatos. Opo, kesa naman po madisqualify po ako dahil lang sa hindi kumpletong uniforme ko. Di manghiram ka na lang. May pwede ka bang mapakiusapan? Si Joseph po. Baka pwede naman. Magkasayos naman po kami ng paano ni. O edi yun. Maghiram ka na lang muna. Isang araw lang naman yun. Sige po sir. Pero kung sakaling wala po talaga akong mahiraman, pasensya na po talaga. Pero maghanap na lang po talaga kayo ng iba. Bakit hindi mo kaya kausapin ang tatay mo? Nabila ka ng bagong sapatos. Kailangan mo ka mo sa kompetisyon. Gagawan po na lang po siguro ng paraan sir. Ayoko na po kasi makadagdag sa isipin ni tatay eh. Sige, ikaw ang bahala. Kailan po ba sir? Sige na. Umuwi ka, mag-iingat ka ha. Sige po sir. Idol, dito ako mas lalong nang hinayang. Mataas ang kumpiyansa ko na may papanalo ni Jimmy ang paligsahan na yon. Sa talino at galing niya, imposibleng hindi mabigyan ng karangalan ang aming eskwelahan. Nang dahil sa sobrang panghihinayang, may ginawa akong isang bagay na hindi ko inakalang ipagpapasalamat ng sobra ni Jimmy. Ayan, tapos na tayo sa pagre-review ha. Aralin mo na lang ulit yung mga nakanote dyan sa notebook mo ha. Opo sir. Jimmy, Po? kailangan mo bang umalis kagad? Hindi naman po.
Kasi wala pa po akong pasok ngayon dun sa karinderya eh. Sarado po sila. Bakit po? Ay, halika. May bibigay ako sa iyo. Ayan, para sa iyo yan. Ano po ito? Sapatos? Oo. Sir, grabe naman po itong binigay ninyo. Sapatos po. Seryoso po ba? Ayos lang yan. Kailangan mo naman yan eh. Sige nga, sukatin mo para malaman natin kung sakto yung nabili ko. Sakto lang po, sir. Ang galing nyo naman po pumili. At ang ganda pa. Mabuti naman at nagustuhan mo. Oo, bakit ka umiiyak? Kasi sir, binili niyo po ako ng bagong sapatos. Paragin niyo na lang po ako tinutulungan. Hindi ko po alam kung paano po ako makakabawi eh. Alam mo kung paano ka pabawi. Ipanalo mo ang laban natin. Opo sir. Hindi lang yung kompetisyon na tinutukoy ko. Po, Gusto kong manalo ka sa buhay. Matalino at masipag kang bata, Jimmy. Alam ko na marami kang magagawang maganda na ikauunlad ng buhay mo. Gusto ko na wag ka bastang susuko dahil sobrang nahihirapan ka na. Laban lang anak. At kung papalarin na buhay pa ako, sana masaksihan kong tagumpay mo. Araw-araw kang magiging laman ng mga panalangin ko. Mga idol, masaya ako dahil sa huling taon ko sa pagtuturo, meron akong isang batang natulungan. At hindi lang sa sapatos, natapos ang pagtulong ko noon kay Jimmy. Dahil tapos na rin naman sa pag-aaral ang dalawa kong mga anak at maayos ng kalagayan naming mag-asawa, naisipan kong i-sponsor si Jimmy sa pagkokolehiyo niya. Naaalala ko pa kung gaano siya napahugol-gol nung sabihin kong ako na ang bahala sa pag-aaral niya. Basta ipangako lang niya sa akin na hinding-hindi siya magpapabaya. Na sa buong 4 na taon, pinatunayan niya sa akin na karapat dapat siyang bigyan ng ganong pambihirang pagkakataon sa buhay. Mga idol, sa ngayon, ilang buwan na lang ay matatapos na si Jimmy sa kolehiyo sa kursong Information Technology o IT. Halos maluha ako nung sinabi niya sa akin na isa raw siya sa gagraduate na nakakuha ng mga karangalan. Magna cum laude at Thesis of the Year. Kaya nga heto, naghahanda na ako ng magandang susuotin bilang paghahanda sa kanyang pagtatapos. Kahit na umayaw ako, sila ng tatay niya ang nagpumilit na ako raw ang umakyat sa entablado kasama si Jimmy upang sabitan siya ng mga medalya. Ngayon pa lang, naiiyak na ako. Masayang-masaya ako dahil nakatulong ako sa isang batang katulad ni Jimmy na mataas ang pangarap at patuloy na lumalaban kahit hindi patas ang mundo. Kaya sana, sa mga nakikinig ngayon, lalo na sa mga kabataan, pahalagahan ninyo ang swerteng meron kayo. Mag-aral hanggat mayroong nagpapaaral sa inyo. Dahil maraming kabataan na handang gawin ang lahat, mapunta lang sa estado na meron kayo. Mga idol, sana naibigan ninyo ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig at naway pagpalain pa kayo ng Panginoon. Nagpapasalamat, Elmer.